Maligayang pagbabalik sa inyong lahat dito sa Quad. Espesyal ang linggong ito dahil nire-record natin mula sa JNS Policy Conference. Paikliin lang namin ito. At magpo-focus tayo sa mga bagay na pinakagusto ninyo na mga walang hiya at mga bayani. Nagkaroon tayo ng parang kasunduan MOU kasama ang Iran. Lahat ng lumalabas mula sa White House at kung saan-saan pa. Patuloy pa rin ang labanan sa Lebanon. Ang dami nating kailangang himayin. Pero magsimula tayo sa perspektibo ng ating mga walang hiya. Emily, sino ang walang hiya mo ngayong linggo? Sa totoo lang, ang hirap talagang pumili at kailangan kong aminin, ang nakakadismaya sa linggong ito ay marami sa mga taong pwedeng maging walang hiya ng linggo ay mga taong dapat sana hinahangaan ko. Nakakabigo talaga ang sitwasyon. Pero kailangan kong sumang-ayon sa mga tao sa White House na patuloy na masasabi kong niloloko ang publiko ng Amerika, pati na rin ang internasyonal na komunidad tungkol sa kung ano talaga ang MOU na ito. Una sa lahat, ito ay isang MOU. Dapat bigyang diin yan. Hindi ito isang kasunduan. Hindi ito isang kasunduang pangkapayapaan. Hindi ito isang peace deal gaya ng malinaw na sinabi ng White House. Napaka-problemado nito. Pero ang mga taong gusto kong pagtuunan ng pansin na sangkot sa isyung ito ay ilan sa mga tagapayo ni Trump at ilan sa kanyang team, lalo na sa social media side, gaya na nakita natin itong mga nakaraang araw. Maraming kritisismo mula kaliwat kanan at may dahilan naman tungkol sa MOU na ito at sa mga konsesyon na ibinibigay o posibleng ibigay nito na naglalagay ng pera sa kamay ng Islamic regime. At bilang tugon sa mga kritikong iyon, nakita natin ang ilang opisyal ng White House o mga kaalyado ni Pangulong Trump na hayagang kinokondena at binabatikos ang mga taong pumupuna sa desisyon ng White House. Nakita natin may mga account na isinara, mahigit 100 pro-Israel at pati na rin mga Iranian na account ang isinara sa X sa nakalipas na 48 oras. Nakita natin ang lahat ng account na pumupuna sa MOU na ito. Sa mga online bully na nakikilahok sa usapan, may tatlong pangunahing boses na napansin natin. Kabilang si Representative Anna Paulina Luna. Isa sa kanila ay miyembro ng Kongreso, isa pa si Donald Trump Jr. at ang pangatlo ay si Alex Brusowitz, consultant at tagapayo ni Trump sa social media. Pinaniniwala ang siya ang nasa likod ng opisyal na White House account na Rapid Response 47. Ginamit ang account nitong mga nakaraang araw para hayagang batikusin ang mga Amerikanong pumupuna sa MOU. Inaakusahan silang dayuhang ahente o kasali sa operasyon ng dayuhang impluensya. Sinabi ni Alex Brusowitz na ang Israel ay nagbabayad ng 10 milyong dolyar para pahinain ang MOU sa pamamagitan ng operasyon ng dayuhang impluensya. Mali ito. Ako mismo ang nag-check ng FARA records kahapon. Wala, base sa mga pampublikong deklarasyon at base sa alam natin, wala talagang kampanya na binabayaran ng gobyerno ng Israel. Kaya lahat ng ito ay haka-haka lamang. Bawang konspirasyon lang ito para palabasing dayuhang ahente ang sinumang pumupuna sa kasunduan. Ngayon, ang pinakamasama dito ay yung ilan sa mga taong na screenshot at ibinahagi ni na Alex Brusowitz at Donald Trump Jr. ay mga taong kilala natin, mga kilalang aktivista. Minsan sila ay veteranong Amerikano tulad ni Buzz Patterson na nasa screenshot. Si Stella Escobedo ay isang kilalang Amerikanong mamamahayag at taga-suporta ni Pangulong Trump. Totoo, talagang ganun siya. Kaya lang kasi si Anja Taha ay inakusahan din na isang banyagang ahente. Ibig kong sabihin, absurdo talaga. Parang ginagawa niya talaga. Si Alex Brusowitz ang namumuno dito at nagpapakalat ng mga conspiracy na tinatawag nilang dayuhang impluensya. Hindi ba't ang ex ay dapat nawaran ng malayang pananalita? Eksakto. Walang makakansela maliban na lang kung peke ang account mo. Tama, nasuspende ang mga account na ito dahil sa koordinado at hindi autentikong kilos. Kaya nilang suspendihin ang mga account dahil sa inauthentic na asal ng Estado, pero hindi nila kayang isuspend si Al Jazeera na media naman ng Qatar. Matagal na nilang sinakop ang ex. Simula pa nung Oktubre, 7. Oo, grabe. Nakakabahala talaga ang dubleng pamantayan. Nakakatawa para sa akin na ang ilang tao sa White House at kanan ay umaasta ring parang yung kinaiinisan nila sa Democratic Party. Tama ka dyan. Pinapapatahimik ang mga kritiko at laging may dahilan para gawin ito. Hindi ito ang Amerika na kinalakihan ko. Pero kung nilalaan nila ang sobrang effort dito, hindi ba't ipinapakita nito sa'yo? There's a problem. No. Yeah. Masama talaga ang kasunduan na ito, MOU o kung anuman. Alam nilang may problema silang mukhang mahina.
Tama. Sa halip na labanan ang rehimen, ang tao ang kanilang kalaban. Tila lang naman, hindi demokrasya yan. Pasensya na, Amerikano yan. Ipinapakita lang yan na mahina na agad ang kanilang posisyon. O yan din ang natutunan ko doon. Kung kailangan mong patahimikin ang lahat ng kritiko, suspindihin sila sa X. Usigin sila, akusahan silang mga espiya, at magbakalat ng mga conspiracy. Anong sinasabi niyan tungkol sa MOU mo? Mukhang nag-aalala talaga sila. Grabe! Mukhang nag-aalala sila o mga walang hiya. Sana maibalik ni Elon Musk agad lahat ng account na ito. Sana nga rin! Hindi sila mga bot, hindi sila peke. Totoong tao sila. Nagpapahayag lang sila ng opinyon at napakamakabuluhan ng opinyon nila. Ay, ganun ang sagot mo. Salamat. So Shana, sino ang napili mong walang hiya? Hindi ako lalayo kay Emily. Ang napili kong walang hiya ngayong linggo ay si JD Vance. Pasensya na pero mukhang ito ang pinakamasamang pahayag sa lahat. Tungkol ito sa Israel, isang bansang may siyam na milyong tao. Hindi mo malulutas ang bawat problema mo sa pambansang seguridad sa pamamagitan lang ng pagpatay. Pakiusap, ano po yon? Haumanhin po. Parang hindi nagpapaputok ng mga rocket at nagpapadala ng mga drone ang Hezbollah laban sa mga sundalo natin at pumapatay pa ng mga sundalo natin araw-araw sa Lebanon. Bakit pa tayo nandoon? Matagal nang walang sundalong Israeli sa Lebanon. Hanggang muling nagpaputok ng walang tigil ang Hezbollah ng mga rocket sa Hilaga. Kaya napilitan kaming lumaban. Di sila mananalo pero nadadamay ang mga Lebanese at Israeli. At JD Vance, ang sabi mo lang ay hindi mo kayang patayin ang daan palabas sa sitwasyon na ito. Sana dito na matapos ang karera mo kasabay ng pagkapangulo ni Donald Trump dahil ayokong makita ka maliban kung magsisisi ka ng totoo. Nakakahiya yan at siya ang aking walang hiya. Sa tingin ko, talagang lehitimo ito. Sa tingin ko, may mas masama pang nangyayari dito dahil ito ang mga sinasabi niya sa literal na hindi para lang mang-akit. Sa isang tiyak na basehan. Siya ba nasa Megyn Kelly show? Tumawag si Tucker, baka sumali siya sa Megyn Kelly show. Nakakadire, puro kabastusan ang ginawa niya kay Pangulong Trump. Pero nagiiwan siya ng mga pahiwatig para sa mga gising na kanan. Yan ang ginagawa niya, nagiiwan siya ng mga pahiwatig para sa buong mundo. At ang teorya ko, at makamali ako, at baka naman, masyado lang akong umaasa gaya ng sinusubukan kong gawin na sinasadya nilang pabagsakin siya dahil alam nila. Alam nila. Masaya akong panurin ito. Sa 60 araw na ito, ano ang tsansang umabot ito ng 60 araw? O kahit lumagpas pa, hindi ito mare-renew hanggang matapos ang midterms. Diyos lang ang nakakaalam ng mangyayari. Halos nag-tweet na ako nung nakaraang linggo na sinasabi kong inihahanda nila siya para sa pagkapangulo o inihahanda nila siyang mapahiya. Hindi pa rin ako sigurado. Sa tingin ko, dahil nakita natin si Tucker Carlson kahapon na nagsabing hindi na niya susuportahan ang Republican Party, sino nga ba si JD Vance at sino ang sumusuporta sa kanya? Oo, si Tucker Carlson ay laban sa Republican Party, kaya sana mabanggaan sila. Maliban kung palabas lang at ibabalik din niya, hindi mo talaga alam. Wala namang may gusto sa kanila, kaya maaaring palabas lang yon. Pero kapag sinabi mo ang ganun, talagang wala siyang ginagampan ng papel sa Israel. Pagdiriwang, dapat mong maintindihan, hindi ito basta nasabi. Sinadya talaga ito. Sinasabi niya na Israel ang agresor, hindi ang Islamic Republic of Iran na pumatay ng 42,000 sa sarili nilang mamamayan. Yan ang sabi niya. Paikot-ikot ang sagot niya. Binuksan na nila ang hotline para sa de-escalation. Nakita mo ba? Ito ang bago ngayon. Nagbukas sila ng hotline para sa pag-de-escalate kung umatake ang Hezbollah sa Israel o gumanti ang Israel sa Hezbollah. Ipinapapantay mo na kami ngayon sa isang kahiyahiyang teroristang proxy ng rehimen. Sino ka ba talaga? Napumatay ng maraming Amerikanong mamamayan? Sa totoo lang, Mass murder sa tingin ko. Pakiramdam ko, lumipat na siya sa masamang panig. At sa totoo lang, napahiya siya dahil nung isang gabi ng sinimula ng negosasyon, hindi nagpakita ang kinatawa ng Islamikong Republika. Oo, hindi pa siya kinamayan ng lalaki mula Qatar. Pasensya na, sa harap ng kamera ganito siya. Oo, ganyan talaga kapag mahina ka. yan ang kinakaharap mo. Grabe, salamat Sushana. Oh, salamat sa pagpayag na mailabas ko. Kailangan talaga yon pagkatapos ng 3 araw ng komperensya. Yan lang ang usapan natin. Sige.
Ang napili kong walang hiya ngayong linggo ay dati na ring naging walang hiya ng linggo. Akala mo naabot na ng taong ito ang pinakamababa, may panibago na namang lalabas. Si Zoran Kamanwama Mandani. Sa tingin ko may ganyang gitnang pangalan siya. Umakyat sa entablado si Zoran Mandani. Sa tingin ko, sa pagdiriwang na Knicks, panahon ng positibong vibes. At tinawag niya ang APAC sa madaling salita, mga halimaw, mga halimaw. Ngayon ang panahon ng mga halimaw. Iba't ibang anyo na ngayon ang mga halimaw na ito. Para sa AIPAC, mas kinakatakutan nila ang pantatapos ng genocide at tigmaan ni Netanyahu kaysa sa tagumpay ng demokrasya. Nagpapakilos sila ng milyon-milyong patagong pondo para makamit ang isang layunin. Ang mapanatili ang kanilang kapangyarihan para magawa nilang pag-awayin tayo sa isa't isa. Hawak-hawak ang madilim na pera. Zoran Kwamame Mandani. Nag-aral ka ba sa paaralan ni Joseph Goebbels ng anti-antisemitic na propaganda? Oo. Pinakamasama, hindi siya lagsorry at lalo pang pinaninindigan. Talagang nakakalungkot, gusto kong sabihin na sa 2026, parang bumabalik ka sa Alemanya noong 1900 at 30 skunin lahat ng sundalo, bilhin ang mga Hudyo na may hawak na pera at mga madidilim na puwersa. At ito ba ang pananalita mo sa pagdiriwang ng panalo ng Knicks matapos ang 50 taon? Ito ang ginagawa mo sa plataporma mo, walang hiya ka. At pagkatapos, inaangkin niya ng Israel. Mula na magkaroon ng tigil putukan, ay pumatay ng 1,000 bata sa Gaza. Exacto. Walang nagtatanong sa kanya kung saan nakuha ang bilang na yan. Kaya parang totoo agad ang sinasabi niya. Parang si Alex Brusowitz, yung gago kong kakilala. Sabi ko sa'yo, hayaan mo akong kumuha ng manunulat at mag-convert. Ang mga Hudyo ay masasamang puwersa. Kami ay nagpapalipat-lipat ng pera. Bata pa ako. Pumapatay sila ng mga bata. Hindi pa namin narinig yan dati. Zoran Kwame Mandani. Kaya ikaw ay at mananatiling oo. Ang aking walang hiya ng linggo. Dapat din siyang isama kay Francesca Chiesa sa pader ng mga walang hiya. Oo, gagawin natin yan. Siguro, baka pababalik lang ito. Magkakaroon tayo ng Scumbag Hall of Fame at tatawagin kang scumbag sa ating selebrasyon. Hindi na ako makapaghintay. Padalhan mo siya ng award. Naku, takpan mo, may flash. Pwede nga itong isabit sa isang estante. Pwede kang magkaroon ng SHIT sa maliit na bandehado. Scumbag na yung linggo. Mukhang gagawin natin yan. Kita mo? Sa New York, nasa New York ka. Kailangan mong ilagay ang tae sa bag at sindihan ito. At iwanan mo lang. Oh, maganda yan. Sige, tinatanggap ang mga idea ng lahat. Okay. Kaya lilinisin natin ang ating mga puso, ang ating mga kaluluwa. Oo, ngayong linggo. Ang ating mga sugatang kaluluwa gamit ang magagandang vibes. At para sa bawat masamang tao, marami ring mga bayani. Bayani ng linggo. Shoshana, uunahin kita ngayon. Ang bayani ko ay nandito sa komperensyang ito. Sana alam niya na siya ang bayani ko ngayon linggo. Pastor Larry Huck, tagapagtatag at punong pastor ng New Beginnings Church. Aminin ko, tinuro ng nanay ko na maging sobrang maingat ako sa mga ebanghelikal. Hanggang sa huli, sabi ng nanay ko, gusto ka lang nilang gawing Kristiyano. Kaya palabi akong naging maingat. At noong, sa tingin ko ay Lunes, linggo ng gabi, nagsalita siya sa isang panel at tumingin siya sa mga tao at sinabi niya, gusto kong bigyan kayo ng 2 pangako. Una, hindi namin susubukang gawing Kristiyano kayo. Sabi niya, hindi namin susubukang gawing Kristiyano kayo. At pangalawa, hindi namin kayo iiwan. Aminin ko, talagang uminit ang puso ko at muntik na akong maiyak. Pakiramdam ko kasi parang yon ay isang tikun. Parang paggawasto ito sa mga henerasyon ng misyonaryong pinilit gawing Kristiyano ang mga Hudyo at inalis tayo sa ating pamana. Napaka-espesyal para sa akin marinig ito sa entablado at maramdaman na, wow, narating na natin ang puntong kaya kitang igalang sa tunay mong pagkatao. Maari mo akong igalang kung sino ako at maari tayo magtulungan tungo sa isang layunin. Para sa akin, malaking bagay yon at ikaw ang aking bayani. At lubos akong nagpapasalamat sa iyo sa paggawa ng pahayag na yon ng hayagan. Lagi kong tinatapos ang sinasabi ko sa mga Hudyo ng ganito. Una, hindi namin susubukang baguhin ang inyong pananampalataya. Sa totoo lang, kailangan naming mas maging Hudyo pa kayo bukas kaysa ngayon. Ang pangalawa, nangangako ako sa inyo. Hindi namin kayo iiwan. Kahit ano pa man, mananatili kaming kasama ninyo.
Sa tingin ko mahalaga yon dahil tingnan ninyo, alam ko na ang karamihan sa komunidad ng mga ebanghelikal, lalo na yung mga nakakausap ko, ay wala talagang balak na baguhin ang pananampalataya ng kahit sino sa atin. Naging malaking puwersang pampulitika sila para sa kabutihan ng Amerika at ng mundo. Silang kasama natin sa pinakamahirap na sandali. Pero alam ko na sa komunidad ng mga Hudyo, may paranoia at may dahilan niyon dahil daan-daang taon na naming naranasan ito. Ang mga kaibigang ebanghelikal ay tunay na kasama natin. Isa sa mga paborito kong kaibigan ay si Sandy Hagee, na mahal ko kapag siya ang gumagawa. Teka mga, Umakyat siya sa entablado. Taon-taon akong pumupunta sa Kufi at pupunta ulit ako ngayong taon. Palagi siyang umakyat at sinasabi, ako si Sandy Hagee, isang Kristiyano. Ang aking Panginoon at tagapagligtas ay hindi. wow. Kaya basically, alam mo, sinasabi ng ating mga evangelical na kaibigan na kayo mga Hudyo ay may papel kayong ginagampanan sa espiritual na universo. At kami namang mga Kristiyano ay may papel din kaming ginagampanan. Ang ganda naman. Hindi natin kailangang gawin yon. Natutuwa ako dahil ikaw ay bunga ng mga nakaligtas sa Holocaust at naunawaan ko kung bakit ka maingat. Masaya ako maganda ang pakiramdam mo tungkol dito. Masaya akong ibahagi ito sa lahat sa bahay dahil mahalaga ito para sa akin. Maganda. Si Sandy Hagee ay naging panauhin ko kamakailan sa Access to Truth, kung saan malinaw niyang ipinaliwanag ang pananaw ng mga Kristiyanong ebangheliko mula sa Biblia. Kaya napaka-interesante nito. Si Hasan ang masasabi ko, pangunahing rabinong teologo, kung bakit hindi tayo sang-ayon sa interreplace na ang mga Kristiyano ay hindi gumagawa ng replacement theory. Kung ano dapat ang ilalaman ng teolohiyang iyon. Tama, isa siya sa mga nangungunang tinig tungkol doon. Kaya oo, meron tayo niyan. Napakalinaw at maayos siyang magsalita. Alam niya kung paano ipaliwanag ang posisyon, kaya napakagaling niya. Siya, napakagaling niya. Tinabangan ko makita siya ulit sa lalong madaling panahon. Napakagandang bayani niyan. Salamat. Emily, sino ang bayani mo? Kaya ang mga bayani ko, may halong lungkot at saya ngayong linggo. Lalo na't pinag-uusapan ang Memorandum of Understanding. Isa sa mga hinihingi ng rehimen ay magkaroon ng ganap na tigil putukan at pag-atras ng mga puwersang Israeli sa Lebanon. Hindi iyon nangyayari. Sinabi ng punong ministro na hindi iyon mangyayari. Gayunpaman, kailangan kong sabihin, nakausap ko ang ilan sa mga sundalo na nasa loob ng Lebanon na iyon. Hindi ang mga kumander o matataas na gumagawa ng desisyon, kundi mismo mga sundalo sa Timog Lebanon, na araw-araw ay inaatake ng Hezbollah na sa totoo lang ay isang paglabag na mismo sa MOU na ito. Pero tila hindi natin yun pinag-uusapan. Hindi. Lubhang delikado ang kalagayan nila at halos wala silang kalayaan kahit sa pagtatanggol. Sa ngayon, maaari lang silang gumanti kapag sila na ang binabaril. Nalalagay sa panganib ang buhay ng sundalo dahil dito at hindi ito katanggap-tanggap. Alam kong ganoon din ang nararamdaman ng mga tao. Alam kong ramdam natin ang matinding presyon mula sa administrasyong Trump. Pero gusto kong sabihin na sila ang tunay na bayani ng bansa. Sila talaga ang mga bayani ko ngayong linggo dahil sila mismo ang nasa unahan ng ating kaligtasan at seguridad. Dahil kung wala sila na ginagawa, ang ginagawa nila ngayong linggo, kung wala ang kanilang sakripisyo at paglaladay ng kanilang mga sarili sa pang-anib para protektahan tayo dito, para magawa pa natin ang conference na ito. Hindi tayo pwedeng magpatuloy ng ganito. At sa kasamaang palad, marami na ang nasawi. Oo, mula ng tinawag na tigil putukan, mahigit 50 oo ang nasawi. At hindi ko alam. Sobrang masakit na alam nating nandoon sila at isinusugal nila ang sarili nilang katawan. Oo, para sa ating presensya rito at sa ilusyon na pwedeng makipagkasundo sa mga terorista. Binabayaran nila ito ng kanilang buhay. Lalo lang pinapahirap ang sinabi ni Vance dahil paano mo hindi rerespetuhin ang katotohanang ang mga ina at ama ay inihahatid sa huling hantungan ang kanilang mga anak, ang mga asawa ay inihahatid sa huling hantungan ang kanilang mga asawa at mga anak na babae. Sa totoo lang, mayroon kahit isang babaeng sundalo na napatay. At parang hindi ito nangyayari. Parang hindi ito umiiral sa kanilang isipan. Parang nakapiring sila. 4 na sundalo ng IDF ang napatay matapos ilabas ang Memorandum of Understanding, ngunit walang komento mula sa White House. Hindi katanggap-tanggap. Talagang hindi katanggap-tanggap. At sa tingin ko, ang pinakamasakit na bagay dito sa ating bansa, lalo na para sa akin bilang isang ina, pero para rin sa lahat, ay kapag nawawalan tayo ng isang sundalo. Pambansang pagluluksa ito para sa mga nawalang buhay. Pagbukas ko ng balita tuwing umaga at may sundalong nasawi, pakiramdam ko tapos na agad ang araw namin. Ganun ang nararamdaman namin dito.
para silang mga anak namin. At sila ang pinakamagagaling na bayani at mandirigma natin. Mayroon tayong makabagong mandirigma at bayani sa bansa. Pagpalain sila ng Diyos. Sige, meron akong isang hindi inaasahang bayani at hindi ako sigurado kung magpapatuloy silang maging bayani. Pero sa ngayon, bayani sila sa sandaling ito. Kaya ibibigay ko yon sa kanila. Hindi nakala ni Ferenc. Hindi ko inasahan yon. Anong ginawa nila? Hayaan mong sabihin ko, kahit naging duwag ang Pransya, si Macron ay naging kakilakilabot. Idineklara ang Estado ng Palestina nang walang hinihingi mula sa mga taong binibigyan niya ng lehitimasyon. Nang inanunsyo ang MOU, lumabas ang Pransya, ang kanilang punong ministro, at sinabi na sila ay, maari nilang gamitin ang kanilang veto para hindi alisin ang mga parusa sa Iran. Wow. Ibig sabihin, kahit may MOU na or may posibilidad na magkaroon ng kasunduan, hindi ibig sabihin na basta-basta na lang nilang aalisin ang mga parusa. At kung hihilingin sa kanila na gawin ito ng walang kasiguraduhan at walang nakikitang ebidensya na sumusunod ang mga Iranians sa MOU o kasunduan, gagamitin nila ang kanilang kapangyarihan na mag-veto. Sa tingin ko, hindi pa ito nangyari sa mga nakaraang taon. Totoo yon. Sa palagay ko, ang punong ministro ng Iran yon, nagkakaroon siya ng lakas ng loob. Tama, ang punong ministro ng Iran yon. Ang nag-iisang panawagan sa kasaysayan ng tao. Sa tingin ko, si Baldado, ang punong ministro, ang nagsabi nito. Kaya humanga talaga ako. Dito sa Quad, patas kami. Kapag dapat kang tawaging walang hiya, tatawagin ka namin ganon. Pero kung karapat-dapat kang maging bayane, oo. Ibibigay talaga namin sa iyo ang kredito na yon. Kaya ngayong linggo, maniwala ka man o hindi, ang France. Tout of France, ang bayani ko na yung linggo. Magaling. Kaya mga babae, Mahalaga ito, by the way. Kailangan nating maging positibo. Positibong pagtibayin ang mabuting asal. Totoo. ngayon parang nanay ka na ng 5. Sige, Shana. Pero alam mo, Ipinapakita rin ito kung gaano kapanipaniwala ang banta. At ang katotohanan na sa kahit anong dahilan, dahil ba sa desperasyon para sa isang kasunduan o kung ano paman, hindi ako sigurado. Hindi rin tayo sigurado sa ngayon. Pero ang Estados Unidos ay sadyang nagbubulag-bulagan. Ang Islamic Republic ay direktang banta sa Europa, may aktibong selula at mataas na level ng infiltration, lalo na sa UK at Pransya. Para sa kanila na lumantad at sabihing, hindi namin ginagawa yan. Ibig kong sabihin, nagpapakita ito ng isang problema. At gamitin ang kapangyarihan ng veto na hindi ko na maalala kung kailan nila huling ginawa yon. Para sa ikabubuti ng nakararami. Oo. Alam ko meron sila noon. Meron niya sila. Kapag itinatakwil ka, maniwala ka man o hindi, ang Pransya isa sa 5 permanenteng miyembro na may veto power. Diyos lang ang nakakaalam kung bakit, dahil sa kasaysayan. Pero tingnan mo, maganda ang ginagawa nila gamit yon. Karapat dapat silang bigyan ng kredito. Kaya mga binibini, may natitira pa tayong oras na yung araw. Nakaka-excite pang makinig sa ibang tagapagsalita at magkaroon ng mas makabuluhan, positibong talakayan. At magkikita-kita tayong lahat sa susunod na linggo. Salamat sa panonood sa amin sa On the Quad.